Mga idol, yon syempre sa video ito iaano natin yung yung pinakamurang bike packing setup at pinakamurang bike na pwede nyo na itong ilong ride mga idol, at malayo-layo na rin yung mararating nyo pag gamit nyo to. Ito mura lang kasi sa bumili ka ng brand yung bike, ba't hindi ka mag build na lang, diba, ng mura. Dito mas makamura ka kasi pag yung binili mo na na brand new, i-upgrade mo pa yun, diba? Kung magbubuo ka na lang, di mas mura yun kasi hindi mo na upgraded na agad, 'di ba? Ito naman yung sa akin, budget meal lang to. Yung sigurado kayang-kaya niyo itong bilhin, katulad ko na hindi naman ganun kalaki yung sahod, hindi naman ganun ka dami yung pera, 'di ba? Yung nasa middle lang tayo. Kung gusto niyo lang pang commute o kaya pwede niyo din pang long ride ganyan, ito tamang-tama tong video na puntahan mo, na panood mo mga idol. O nga pala mga idol, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. Ito pala yung video na wala nang intro tsaka walang cut to mga idol. Talagang kung magkamali ako, mali agad, 'di ba? Siyempre para hindi nyo kung sinungaling ba ako, hindi. Siyempre ito na mga idol, papakita ko na sa inyo yung pinakamura na pang bike packing, pwede na din pang long ride, at saka bibigay ko sa inyo yung dahilan kung bakit ko binili yung pyesa na yun, ha. Ito mga idol, ayan. Ayan, syempre babaliktad ko lang yung camera, diba? Wait lang, ha. Papause ko muna. Ito na nga mga idol, yung ating murang build na pang bike packing na to, pang bike packing na yan mga idol. Pwede to sa mga lang katulad ko, 5'4 lang kasi ako 5'4 pababa. Yan. Kung gusto niyo ng kung medyo malaki kayo, matangkad kayo ganyan, bumili na lang kayo ng frame na na mas malaki. Meron yan mga mura lang, mas madali makahanap ng malaking frame. Ayan mga idol, crank. Ang una diyan yung crank frame yan. Itong crank frame niyan, 2.7 lang yan mga idol. Ayan, tapos itong seat post, second hand ko lang ito nabili, 200 pesos yan, zero. Pero sa Shopee mura lang naman yan, nasa 450 lang din. At ito naman yung aking Sagmit Brooklyn na 29er. O nga pala mga idol, yung niyan, yung itong frame ay 27.5. Ito 27.5 lang yung frame. Tapos yung niya small. Yung frame niya small, pero yung ganito niya 17 yung haba. Kasi ang na to, frame na to talaga pang pang dirt jump. Yan, pang mga DJ bike talaga siya. Pero dahil nga pang DJ bike siya, ibig sabihin matibay siya, 'di ba? Kaya perfect na perfect sa kanya. Pwede siya pang bike packing. Pero may required lang to na height, ha. 5'4 lang. 5'4 pa baba. Ayun. Tapos ito yung mga idol, ayan, kita nyo naman na solid na yung mga niya, dugtungan. Kahit hindi siya smooth weld, pero solid, diba? Maganda yung mga dugtungan ng crank 88 niya. At ito, ayan, diba, ang ganda. Talagang solid. Kaya kung marami kang dala, perfect na perfect to. Kasi ako marami akong magdala, tapos parang babibigay yung frame pero siguro yung mga bagong frame naman hindi. Pero kasi ito aluminum 6061, tapos mura lang, and special edition. Tapos yung clearance niya 27.5 na frame, tapos 29 by 2.125 yung tire na black cut, diba? Alam nyo naman mura lang yung black cut, pero quality din yan. Pwede niya pang pang malayuan. Kasi meron ako nito yung 700C na black hat na pinang North Luzon loop ko. Hindi lang ako nakapag video nun kasi nakakapagod din, pero yung pagdating ko nun hindi pa ubos yung gulong, halos wala pang ang bawas, siguro mga 80% lang yung bawas. Ayan yung clearance ng gulong niya sa sa 29 by 2.125, 27.5 na frame at 29 na tawag nito na rim set at gulong. Ayun, pasensya na mga idol, kakamali tayo, excuse me po. Ayan, tapos syempre naka-alibyo lang tayo. Ayan, Alibyo 9 speed. Ayan, mura lang din naman yung Alibyo 9 speed, pero eto kasi ang issue naman ng Alibyo, matibay naman to guys, pero hindi siya ganun kakunat. Ayan, hindi siya ganun kakunat, ramdam ko yan. Kasi yung mas maganda yung LTO dito kasi makunat, hindi nagbabounce yung tsaka yung shifter ng LTO maganda. Ito yung shifter nito kasi parang hindi maganda yung shifter ng Alibyo. Pero okay naman, siguro nagkataon lang yung nasira yung akin, kasi sa akin sira na yung shifter ng Alibyo ko.
Ayan, pag sinetch ko siyang ganyan, hindi na siya babalik. Ayan, pag sinip kong gano'n, ayan o. Diba, hindi na siya bumabalik. Kailangan ko pa siya ibalik. Saka huwag nyo isi-ship yung bike nyo. Bawa katulad sa akin, hindi naman siya maanda. Sinip ko ng ganun. Huwag nyo gagawin yun. Ginawa ko na kanina para mapakita ako. Pero hanggang ano lang yan hanggang 2 ship lang. Kasi pag pangatlo na, matigas na yun. Tapos pag pinilit mo, masisira na yung RD. Ayan. Yung ano na to, loop bar na to ay weapon. Ayan, weapon loop bar. Nabili ko lang to ng second hand na ng 400. Yan, second hand lang, diba? Try nyo din maghanap ng second hand. Kung magbubuo kayo, try nyo muna maghanap ng second hand. Kasi maraming nagbebenta niyan guys, na na mura lang nila ibebenta dahil ayaw nila ng ganito. Kasi pang tito, tito talaga. Tito ride setup to ganun, diba? Pero maganda kasi to pag long ride. Kasi pag long ride, tas naka aero setup ka, masakit na din yung sa likod, pati dito sa yung yung puwit, kasi matagal ka na ng saddle, wala ka man lang stretching, ganyan, di ba? Lalo kung tuloy-tuloy yung ride kasi may inahabol kayong oras o kilometer. Ayan. Ito yung pork ko, weapon. Yan. Weapon lang kasi yung nakita ko, yung may malaking clearance. Ayan malaki yung clearance niya, 29er yan, malaki yung clearance niya. Ito na yung nakita ko na medyo malaki. Meron naman nitong malaki, kaso carbon, di ba, mahal. Ito nabili ko lang naman tong weapon na yan, yung weapon lightning na yan, nabili ko lang ng 1.3 sa Shopee. Basta meron na din shipping, may shipping fee na din yun, kaya kayo na din mag-handle. Basta nasa 1.4, yan, nasa ganyan lang. Tapos yung crank ko ay Olympus Griffin. Ito pala mga idol, hindi talaga ako nag Halotech kasi madami nga akong dala at mabigat yung dala ko, diba? Kung ang gamitin ko ay Halotech, baka maputol kasi nga manipis yung tubo noon, diba? Kasi ang Halotech ginawa yan talaga pang karera, pang pagaang ng bike. Ibig sabihin pag magaang yung bike, mas manipis yung alloy na ginagamit, 'di ba? Saka siyempre kahit gaano katibay, kung manipis naman, bibigay pa rin, 'di ba? Marami tayong dala, 'di ba? Siyempre pupersahan ko 'yan, lalo kung ahon, lubak, pupersahan ko 'yan, 'di ba? Pupersahan ko na iakyat, na ipedal. Kaya nagganito na ako, nagpalit na lang ako ng tawag nito, square type. Yun, medyo hinihingal na ako mga idol. Ayan, tapos siyempre yung ating preno ay Shimano MT200. Ayan. Ito yung Shimano MT200 ko, tag 1.7 to. Kasi meron na ito tag 1.5. Kaso, pareho naman yun maganda. Kaso, ang pinagkaiba lang, maikli lang yung cable. Dahil nga nakaganito ako, naka loop bar. Kaya yung 1.7 yung kinuha ko. Nasa 200, 700 na millimeter ata yung haba, yung ganito. Basta nasa ganun yan. Kaya ayan, kaya ito yung kinuha ko, tag 1.7. Maganda tong Shimano MT200. Ito na yung pinaka budget meal na na tawag nito, na preno, na siguradong hindi ka ipapahiya, siguradong palag-palag kahit saan, kahit sa long ride, palag-palag. Basta ang kahinaan lang naman ng hydraulic pag nasemplang at tumama yung mga masiselang parts niyan. Halimbawa nasemplang ka, natumba yung bike mo, 'di ba? Kaya kung mag-ano ka ng bike mo, maglalapag o magkakain ka muna, i-secure mo na hindi tutumba yung bike mo. Kung maganda, kung meron kang itali mo, ganun, o kaya katulad nito, itali mo dun sa pinag-ano para hindi matumba, di ba? Para secure. Yan. Tapos yung stem ko, ito medyo may kamahalan yung stem. Para sa akin, mahal na to. Kasi 700 yan, EC90, 90mm. Yan, kasi yung fork ko, naputol ko na lang sagad. Hindi na ako pwede yung mga ibang stem, puro ganito na lang dapat. Pero meron na akong dapat balak bilhin, pinag-iipunan ko yung Uno Advance na ganito din, pero mahaba. Tapos medyo negative 10 siya. Gusto ko yung medyo negative 10 para medyo umangat pa ng konti dito sa harap ko. Pero pagtsatsagaan ko muna yan, syempre, ayan. Maganda din yung EC90, alloy na din yan. Pangat kasi kung carbon yung bibilin ko, kahit nga mabigat yung mga dala ko, inuulit ko mabigat yung dinadala ko, kaya yun, kaya ko alloy lang siguro. Pero kung mayroon man mag-sponsor ng bakal,
Gusto ko sana bakal yung ano ko frame ko 'di ba? Pag bakal kasi guys, maganda 'yun, lalo na sa yung basta yung vibration ng ng gulong ay hindi masyadong masakit. Yan. Kasi na-absorb yun ng bakal. Yun yung kagandahan sa mga bakal, mga idol. Kaya lahat ng ibang nagtuturing, naglo-long ride, ginagamit nila yung bakal. Ayan. Ito palang alibyo ko na yan. Nabili ko lang to ng 1,500 kasama na yung cogs, RD at shifter. Diba? 1,500 lang yan. Sa second na lang din yan. Sa sa tao lang din. Yan. Ayan, tapos yung gulong 700, ito 900 lang to, yung na to, Sagmit 900 lang yan doon, siguro nasa 1,100 kasama yung shipping fee. Ayan mga idol, etong tangke mura lang din to, 250 lang yan, tangke na seat clamp. Diba? Napaka budget meal lang nito. Siyempre nag-stram rotor na din ako dahil pangarap ko talaga itong stram rotor na to Ay nako, nawalan na ako ng hininga kasi tuloy-tuloy yung pagsasalita natin guys. Ito yan, ito yung SRAM rotor yan, magka 300 lang yan, 300. Tas yung ganito, ayan, bumili na din ako ng matibay-tibay na battle cage. Yan yung battle cage yan, maganda to, aerowick yan, aerowick. Yung isa ganun din nata tong isa ayan, maganda yan kasi kaya naman yan yung binili ko dahil may ganito. Yung iba kasi nakabukang ganun dito sa gitna yung di ba? Ayan, nandito. Kaya kung pwede ko diyan ilagay yung mga extra ko na katulad ng mga trapal. Yung trapal ko binibilog ko, lalagay ko diyan. Ayan. Para hindi naman siya mabaklas agad-agad, ginagawa ko diyan. Yung dito niyan, ito yan. Nilagyan ko ng shoe glue. Nilagyan ko ng shoe glue yan, tapos idinikit ko, tapos i-strap ko pa. Tapos yung strap, sinuglo ko pa. Malaki yung ginamit kong cable tie dyan. Ayan, yung strap. Cable tie, dalawa-dalawa. Diba? Masaka matibay din yan. Pwede na din yan, diba? Pwede na din yan lagyan ng ng kumot, ganyan, ng trapal, para pag nag-backpacking kayo, diba? Solid. Tapos itong mga bag ko, kung ito lang yung pinakamurang maganda na, mura pa, waterproof yan. Si AJ. Ayan, si AJ. Mura lang yan. Ito, magkano? 380 lang to. 380. Tapos ito, 280. Waterproof to guys. Sinubukan ko na tong lagyan ng ng tubig sa loob mismo. Nilagyan ko. Tapos walang malang masyadong tumatagas. Yung mabilis na mawala yung tubig. Hindi. Ang tagal. Kasi hindi lumalabas dyan sa gilid na hindi lumalabas yung tubig dyan. Dito hindi. Kaya perfect na perfect to. Halimbawa malamig yung tubig mo, nilagay mo dyan, putik na yan. Hindi talaga yun basta-basta hindi basta-basta iinit. Kahit trek yung araw. Pag ininom mo, malamig pa rin. Ito yung saddle ko mga idol yan. Kasi dito, perfect na yung pet ko dito Yung saddle kasi, nasa pet nyo yan. Maganda yan, mag-try kayo na mag-try ng saddle. Para malaman nyo kung yung perfect dun sa pet ninyo na hindi malalas pag hindi sasakay yung iba ninyong parte ng pet. Ang pinaka-importante sa pet naman, ang pinaka-importante dyan guys, yung dito sa gitna, yun nandito. Kailangan hindi yung masakit, hindi yung sumakit dahil pag sobrang sakit nun, napakahirap. Pakahirap mag-bike nun mga idol. Sobrang hirap talaga. Yung nagnutusunlop ako yun yung sumakit sa akin kasi yung gamit ko ay yung saddle na yung pang road bike, pisik saddle. Pakasakit nun. Kaya ito muna, mamurahin na saddle muna. Pero bala kong bumili ng iba pang saddle. Yan. Itatry ko siguro yung medyo makapal-kapal. Kapag uwi ko na lang siguro, itatry ko to sa Masinloc Sambales Sana mag-subscribe ka. I-upload ko yun. Pag medyo marami-rami yung manood ng video ko na to, i-upload ko yun mga idol. Ayan. May sticker nga pala dito ng I Love Baler. Kaya mga idol ko, ayan crank 88 na frame, weapon lightning na fork, 27.5 na frame 29 na rigid fork, at Olympus Griffin na crank na square type, tapos lunge lang na chainring kasi yung Olympus na yan, pag dumating sa inyo yan guys, yan, tawag dito,
baka lang yung chainring, kaya in-upgrade ko na yung chainring. Tapos yung bottom bracket ko ay sagmit. Ang ginagawa ko dun sa sagmit para tumagal, para hindi agad umalog, yan, binubuksan ko yun. Makikita nyo yun sa TikTok ko, mga idol. Sa TikTok ko merong ano dun, meron dong tutorial na kung paano magbukas nung ano na yan, tawag nun, bottom bracket na yan, at kung gaano kadali magbukas niyan, na hindi mo kailangan pukpukin, hindi mo kailangan magalit. Ayan, kasi ito mga idol, nilagyan ko na din siya ng ganito para maprotektahan yung RD ko, dahil ayoko magasgasan. Tapos nilagyan yung RD ko syempre dahil malalay yung ride, nilagyan ko na ng grasa. Yan, ayan, may mga grasa na siya. Medyo maalikabok lang kasi nagagamit ko din to paminsan-minsan pag pumapasok ako sa trabaho. Pero nga hindi ko masyado ginagamit dahil may long ride siya. Ito Shimano na Kags. Maganda tong Shimano na Kags kasi magaan niya, tsaka matibay. Kasi Shimano yan Bala ko pa rin mag-upgrade ng medyo malaki dyan kasi nga para ready sa lahat, walang budol. Ngayon dito na muna ako nagbawi kasi wala pa naman akong pera pambili ng mas magandang sprocket at saka RD. Dito na lang muna ako bumawi. Ito 36 at yung 34. Siguro man makakaon na ako sa Olonga po niyan. Ayan mga idol, sandaan nyo maigi. Ayan, kung mga bago ka pa lang naman sa pagbabike at hindi ka pa naman ganun ka hindi ka ganun karami ng pera, hindi katulad ko na sakto lang ang buhay at gusto mong mag long ride at gusto mong katulad ng mga sikat na nagba-vlog at gusto mo lang din makapunta sa mga lugar na magaganda, 'di ba? Kahit mga dyan lang din sa inyo, 'di ba? Tapos hindi sasakit yung likod mo, 'di ba? Relax ka habang pumapadyak, hindi ka naman competitive rider katulad ng iba mga idol, 'di ba? Pwede na sa yung setup na to. Ayan, sobrang ganda, 'di ba mga idol? Itong grip na to mga idol, lang to yung sa BMX. Yan, sinearch ko lang yan sa Google, sa Shopee na long grip, yun lang. Ito halos lahat ito naman ay binili ko sa tao at binili ko sa Shopee. Yan, like ang binili ko dyan sa Shopee ay yung rim. Ayan, tapos yung tawag na to, gulong. Ayan, basta pag bumili kayo ng black cat mga idol, tingnan nyo may etiketa yun may parang nakabalot na papel na etiketa na parang quality ng ng black cat. Tapos ito din, pati din yung Brooklyn na yan, Sagmit, meron din yan etiketa. Basta ganun yung bilhin ninyo, basta mura lang yan, promise na nasa 1.2 lang, 1.1 lang yan mga idol. Ito brand new tong binili ko, inutang ko lang to. Yan, utang itong Shimano, inutang ko lang to. Pero patapos, nakabayad na din naman ako dyan. Ayan. Tapos pwede nyo ilagay dito yung camera nyo kung gusto nyo mag-start ng vlog. Diba? Kung gusto nyo yung parang yung ride nyo, gawin yung memories. Pag tandaan nyo, papanoorin nyo na lang. Diba? Ayan. Kaya kayo mga idol, kung medyo marami-rami naman kayong pera, pwede nyo maibahin yung frame. Diba? Pwede nyo basta 27.5 yung frame. Pwede din gawin 29er. Kung ayaw nyo ng rigid part, gawin nyo na lang 29er. Tapos kayo shock. Yan, shock. Ganyan mga idol, diba? Solid. Pwede na to pang long ride. Lang naman to mga idol, parang mayroon na kayo idea, diba, sa mga gusto nyo i-build. Mayroon kayong idea na ganito mag-build nito, ganito mag-build, ganyan. Pero depende pa rin yun sa rider kung saan siya komportable. Kung ako, komportable ako dito, edi dito ako kasi ito yung binild ko, komportable ako dyan mga idol. Meron pa palang bagyan dito sa likod, hindi ko lang nailagay. Din yun, si AJ din. Ito lang yung hindi ko si AJ, Rock Bros to yung. Ayan, nabili ko lang to sa tao ng 400 pesos. Pero pag sa Shopee mo yan binili, nasa 900 to 800 pesos yan. Maganda to, waterproof talaga to. Safe na safe dito yung gamit ninyo. Ito din naman, safe na safe din yung mga gamit nyo dyan dahil waterproof. Para kahit mabutan kayo sa daan ng ulan, goods na goods, diba? Pwede to sa mga nagbabike to work, nagko-commuter, ganyan, commuter ng bike. Diba mga idol, perfect na perfect yan para sa inyo kasi mura lang, mura ang build lang at hindi kayo masyadong mamamahalan na sabi yung mahal naman na sobra. Ayan, mura lang talaga yan mga idol. Yan ang pinakamura na build na setup na
Pwede mo na i-long ride, pwede mo i-North Luzon Loop, pwede mo yung Manila to Bicol, ganyan mga idol, pwede. Yung hub pala nito mga idol ay Ragusa. Yung pinakamatagal lang dyan na na piyesa ko ay yung Ragusa hub. 3 years to yung Ragusa hub na yan. Walang repak-repak, walang palit-palit na bearing. Basta lang yan, pag nito, hindi ko lang masyadong binabike wash, ganun, kasi papasok kasi sa loob yung tubig. At saka bago ako mag-rides, pag ilolong ride ko siya, lalagyan ko pala siya ng grasa sa loob. Yung mga bearing niya, tutuklapin ko yung mga doon, yung mga goma, tapos saka ko siya lalagyan ng grasa. Yung nilalagay kong grasa yung high temp na non-washable, para kung sakaling mabasa na naman sa ulan, malubog sa tubig, 'di ba? Hindi siya agad ma-wash out yung ating grasa. Ayan, Ragusa yan mga ito. Ragusa M800. Ayan, ay XM800 pala. Yan, pero pwede pa naman kayong pumili ng ibang ibang hub nyo. Meron maganda din yung Hasin na gamit ko na yan. Huwag mo lang i-edit, huwag mo lang papakailaman, huwag mo lang kung ano-ano gagawin mo, huwag mo lang gaganunin. Pati yung speed one maganda din. Basta huwag mo lang papakailaman, huwag mo lang bubuksan. Just lagay mo lang ng grasa yung mga bearing. Ayan, dagdagan mo lang ng high temp na grasa yung mga bearing, lahat ng bearing nun lagyan mo lang. Ayan, tapos ikabit mo na, huwag mo na lagyan ng ng power spring, huwag mo nang ganunin, hindi mo naman kailangan yun. Kung gusto mo ng power spring, mag speed one sniper ka, yung mga ratchet type, yung mga ganun bilhin mo. Pero bulahol din kasi, nakakainis din sa kalsada, may hiya ka na lang din, lalo na pag madaling araw ka aalis. Kaya ewan ko, recommended ko na lang yung mga ganito. Yan, Maxon stroke, maganda yung Maxon stroke, lalagyan mo lang ulit ng grasa, pero matitibay yung bearing ng Maxon stroke, tsaka yung hub nun maganda din. Pati yung pinakamaganda dun sa Maxon stroke na yun, yung niya, yung tawag nito, yung prehab. Yung prehab niya kasi ay bakal. Yan, di ko alam kung bakal yun o chrome ata yun eh. Chrome yun kasi hindi agad-agad yun nangangalawang. Sobrang ganda nung prehab na yun. Bagay na bagay yun sa mga mga nagbabike packing, sa mga maglo-long ride. Kasi yung mga alloy, nagkakaroon ng cogs bite yun, di ba? Yung bakal yan, may mga Pops Pro, yung mga Pops Pro na bakal, yung prehab, magaganda yun mga idol. Sigurado yan. Yan, diba? Oh, ganda 'di ba mga idol? Yun lang mga idol. Syempre sana meron kang natutunan sa video ko. Ayan. Yan. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subukan mo na mag-subscribe, 'di ba? Para medyo gumanda-ganda naman yung bike natin. Pero siguro baka kahit naman magkaroon ako ng pera, pag ganito lang din yung setup na gagawin ko. Ayan kasi mas maganda yan, mas na ako dyan, subok ko na yan, diba? Kasi mas maganda yung yung subok mo na kaysa dun sa mga may mga issue, diba? Diba marami din na mga bago na lumalabas na magaganda din, magaganda yung pyesa, diba? Tas mas mas parang mas pinatibay, ganyan, mas pinaingay, ganun. True axle yan, magaganda talaga yan mga idol. Kasi, di ba, pang trail, pwede din pang long ride. Kasi nga, hindi naman siya, hindi siya bababaklas basta-basta. Itong video ko, ay para lang to doon sa mga budget meal na na bike. Yan, budget meal na bike na pwede mo na ipang long ride, mong ipang North Luzon Loop, ganyan, pwede mong ipang Bicol, ganyan, kung saan mo gustong pumunta. Basta lalagyan mo lang sila ng grasa, yung mga bearing nila para lalong tumagal at hindi matuyuan sa long ride mo mga idol. Yun lang naman ang technique, tsaka huwag mo nang papakailaman, huwag mo nang lagyan ng DIY, huwag mo lang i-edit, huwag mo nang igaganon kasi problema lang yun, 'di ba? Ayan mga idol, ayan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. Ito nga pala yung video na wala nang intro, ride agad.